Before and after nga mga mare, ng pinagpapatungan ko nga nitong aking Shilane. Magandang araw mga mare, bago nga ang lahat ay ito nga muna ang aking mga pinagagawa. Nag-aalis ko nga muna mga mare itong mga nakapatong dito nga sa lamesa. Ika-transform nga natin ito mga mare para naman ay magbukhangan syala, charis. Inalis ko rin nga muna mga mare ang kortina nga nitong lamesa na ito. Dito nga mga mare ay unti-unti ko nang inaalis yung sahig nga na kawayan. Maayos at matibay pa nga mga mare ang mga kawayan na ito. Ang problema nga lang ay lusot nga ang mga dumi. Marami na rin nga mga maring langis ang ilalim ng kawayan na ito dahil ito nga ay pinagpatungan ko ng burgeran. Sa sobrang tibay pa nga mga mare ay talaga namang nahihirapan pa nga akong alisin ang mga kawayan na ito. Medyo nanghihinayang pa nga ako mga mare dahil matagal-tagal din nga namin itong ginamit dun nga sa burgeran. Wala na rin naman ako mga maring choice dahil nga ay hindi na rin naman namin ito gagamitin. Dahil kung gagawa nga ulit kami mga mare ng panibagong patungan nga nitong aming lutuan ay dadami nga ang lamesa dito sa amin. At wala na rin naman nga sa amin mga mare yung burgeran kaya naman inapagdesisyonan ko na nga ito na nga lang ang aking ayusin. At habang ginagawa ko nga ito mga mare ay meron din nga project si Mr. na lamesa. Tinatawanan pa nga ako dyan mga mare ni Mr. dahil kapag meron nga daw siyang project ay meron din nga daw ako. Sayang kasi mga mare yung kanyang scrap. At dito nga mga mare sa video na ito ay nagpapako na nga ako ng plywood. Medyo hindi pa nga pantay mga mare ang pagkalagay ko nga ng plywood pero naipako ko na kaya naman ay wala na nga akong choice. At sabi pa nga ni Mr. ay hayaan ko na nga daw at hindi daw naman pansinin. Anyway, habang nagbo-voice over nga ako ng mga oras na ito mga mare ay talaga namang napakaingay nga ng mga ibon dito sa aming bubong. Matagal ko nang pinaplano mga mare na palitan ko nga ng sahig ito. Ang problema nga lang ay wala nga plywood. Kaya naman nung nagkaroon na nga mga mare ng scrap ay talaga namang isinagawa ko na nga ang plano. Dahil meron pa nga ako mga maring natira na marble sticker ay inilagay ko na nga rin dito. Yung sticker na yan mga mare ay tira nga doon sa inilagay ko sa aming lababo. Buti na lang mga mare at nagkasya pa nga ang sticker na ito kaya naman ay ang ganda nga ng naging outcome. Naging favorite spot ko na nga mga mare itong ang aming kusina. Lalo na nga siguro mga mare kung mapapatiles nga ni Mr. itong ang aming lababo. Charis, hindi naman sa nagpaparinig ako mga mare pero parang gano'n na nga. Huy. Tingnan na lang natin mga mare sa dako-dako dyan baka nga ay mapanood ni Mr. ito hanggang dulo. Ganito ba talaga mga mare kapag umiidad na ang mga trip na lang sa buhay ay mga gamit sa bahay? Ang mga naging trip ko nga mga mare na mga gamit ay itong ang mga kulay blue. Kaya naman itong marble sticker na ito nga mga mare ay kulay blue nga yung in-order kong yan pero bakit nga ay parang kulay gray? Hinayaan ko na nga lang mga mare dahil tamad nga akong mag-rate, charis. Kaya naman kung ano nga lang ang dumating ay yun na nga lang. At sa wakas nga mga mare ay natapos ko rin ang pagdidikit nga ng sticker dito nga sa lamesa. Pag natalsikan nga ito mga mare ng mantika ay madali nga lang linisin dahil makinis nga itong ang sticker na ito. Papasalamat nga ako mga mare kay Mr. dahil suportado nga niya ako sa mga ganitong ang gusto ko. Hindi nga siya mga mare kumukontra kapag nga may mga gusto nga akong bilhin para dito sa aming bahay. Bukod nga sa ayaw niyang mag-away kami ay wala na rin nga siyang magawa kapag dumating nga itong ang aking mga order. Siyempre mga mare o order tayo nang hindi niya alam tapos kapag dumating na ay saka natin sasabihin. Kaya naman hanggang dito na lang mga mare. Maraming salamat. Stay safe. God bless. Bye.